Boss, yung mesa sa labas, isa pa rin po. Eto na, huwag na kayong magmadali. 4 na taon na ang nakalipas, itong black truffle sa ating baryo. Ay kabuting baboy na ayaw tanggapin kahit ibigay mo pa. Hindi ko akalain. Bumalik na naman si Lin Bei ng pamilya Dashan. Ano pa bang itatanong? Tingnan mo yung itsura niya. Ngayon, malamang hindi na naman niya nakuha ang chef certificate. Hindi yan sigurado. Matalino na si Lin Bei simula bata pa. Ang tagal na niyang nagluluto. Hindi marunong magtanim. Ayaw magtrabaho sa labas. Hindi rin siya nanatili sa malalaking restaurant. Ang mag-asawang Dashan. Ngayon, may problema na naman sila. Nakuha mo ba ang chef certificate? Hindi po. Kulang ng 3 puntos. Bukas, pumunta ka sa bayan. Magtrabaho ka sa Shenzhen. Kung hindi ka magiging head chef, kailangan mo pa rin kumain. Lin Bei, subukan mo sa maliit na kainan sa labas. Susubukan pa? Saan kukuha ng pera ang pamilya para sa mga kalokohan niya? Tingnan mo tong ipon natin. 22 na siya. Hanggang kailan pa ba natin siya bubuhayin? Lalabas muna ako. Hukayin mo. Ang tigas talaga nito. Sabi ng lola ko, masama tong bagay na to, ug ng pino. Bawat makita nila, tinatapakan nila. Hindi ako maniniwala sa ganyan. Yung mga pupunta sa bayan para sumakay ng bus, bilisan nyo na. Baka hindi nyo na maabutan ang bus pagwangsaw. Lin Bei, sumakay ka na. May oras ka pa para magsisi. Makipag-usap kay Li Jian para makahiram ng sapatos. Hindi ko naman sinabing pupunta ako ng Shenzhen. Hawakan mo yung basket at sumama ka sa akin. Makakapulot pa tayo ng panggatong sa daan. Talaga bang hindi ka alis? Lahat ng kayang umalis sa baryo, umalis na. Anong gagawin mo dito? Magtanim sa bukid? O makinig sa tsismis ni Tia Zhao araw-araw? Ay naku, wala naman akong sinasabi. Kung hindi ka magiging chef, makakapunta ka naman sa Shenzhen. Nandito ka sa baryo. Talaga bang iniisip mo na may pag-asa ka kung alis ka? Pangit man ang kabuting ito, sa malalaking restaurant sa syudad, umabot ng 10 yuan ang isang piraso. Naku, nagpapatawa ka lang. Si Li Jian nga, alam niyang lumabas para maghanap buhay. Ang ibang tao kasi, hindi naman magaling magluto, pero takot naman magtrabaho. Kawawa naman ang pamilya ni Dashan. Tia Zhao, yung mga kabuting baboy sa likod ng bahay nyo, sa kagubatan ng pino, paano ba yan karaniwang ginagawa? Yung itim na balat lang yung may kakaibang amoy. Kabuting baboy, masamang ugat ng pino. Nakakainis. Kapag nahukay, itatapon lang sa kanal. O kaya ipapakain sa baboy, pero ayaw nila kasi matigas. Bakit mo tinatanong yan? Huwag mong sabihin talagang kinakalaban mo na yung putik na yan. Lin Bei, kumain ka muna, ang tao ay bakal. Ang pagkain ay bakal pagkatapos kumain. Saka na pag-usapan ang problema. Umalis na si Li Jian. Bakit hindi ka pa umalis? Dashan, kakabagsak lang ng anak mo, masakit sa loob niya, huwag mo nang masyadong pilitin. Hindi ako ang pumipilit sa kanya, kundi ang buhay sa baryo. Sino sa mga kaedad niya ang nakatunganga pa rin sa bahay? Hindi nakapasa sa chef exam, ayaw namang pumunta sa Shenzhen. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko pang mag-isip. Mag-isip. Mula nakaraang taon hanggang ngayon, nag-isip ka ano na ang naisip mo? Hindi maging chef, ayaw pang magtrabaho, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto mo bang tuluyang pabagsakin ang pamilyang ito bago ka pa makontento? Lin Bei, saan ka pupunta? Magkapahangin lang. Kung lalabas ka ngayon, siguraduhin mong nakapag-isip ka na pumunta ka sa Shenzhen, o itigil mo na ang mga pangarap mong walang patutunguhan. Ayos to Malaki-laki. Sabi ng tatay ko, kahit isang balde pa ang hukayin, walang bibili. Libre na nga, ayaw pa rin. Ang tigas. Kuya Lin Bei, bakit ka naghuhukay niyan? Kung hindi kayo takot madumihan, tulungan nyo akong maghukay bukas. Para saan? Tingnan ko muna kung itong walang kwentang bagay na to, ay may halaga ba talaga? Lin Bei, dalhin mo to sa daan. Kainin mo kapag nagutom ka. Pupunta lang ako sa bayan, anak. Babalik ako bago magtanghali. Emil, talaga bang ibebenta mo yan? Sayang lang ang pagod mo. Hindi ibebenta. At tanungin ko lang kung may gusto. Magtanong ka lang, huwag kang makipag-away. Masama rin ang dila ng mga tao sa bayan. Kahit gaano pa kasamang dila nila, hindi kasing sama ng kay Tia Zhao. Lin Bei, saan mo dadalhin yung isang sako ng kabuting baboy? Hindi mo naman siguro talaga ibebenta yan, di ba? Lin Bei, pakinggan mo ang payo ni Tia. Kung wala ka talagang ginagawa, tulungan mo na lang ang tatay mo sa bukid. Kung may benta mo yung itim na bukol na yan, iwasan ka na ni Tia sa tuwing makikita ka. Tandaan nyo po yan. Sa susunod, lumayo ka sa akin. Tito, tumatanggap po ba kayo ng truffle? Yung kabuting baboy. Anong truffle? Emie, tinatawag mo yan na truffle. Ito, hindi ba yan yung kabuting baboy sa putikan sa likod ng bundok? Ang tigas-tigas nitong kite na to, parang uling at kakaiba pa ang amoy. Ayaw na ayaw ng mga magsasaka sa ugat ng puno ng pino.
Dinala mo pa rito para itanong kung bibilhin ko. Kahit mura pa. Kahit bigyan mo pa ako ng pera, ayoko niyan. Kahit baboy, ayaw kumain niyan. Paano kung luto na? Luto na. Ang amoy putik, maluluto ba yan? Signa, signa. Huwag kang magkakahiya sa harap ng tindahan ko. Ang mga kabataan ngayon, kapag hindi na makahanap ng trabaho sa syudad, umuwi rito at kung ano-anong pangarap ang naiisip. Boss, mayroon ba kayong masarap na ulam? Yung mas mabango, mas maganda. Kung walang masarap na ulam habang umiinom, anong saysay ng pag-inom? Mayroon kaming pipino na pinupok. Ipukpok na pipino? Masarap ba yan? Bakit hindi mo na lang ako sampalin? Walang may gusto sa hilaw. Dahil lang hindi pa nailalabas ang bango nito. Paano kung mainit na mantika ang gagamitin para ilabas ang bango? Oho, hindi pa rin sumusuko. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Sig. Sa araw na may benta mo yan, tatawagin kitang boss. Tandaan mo yung sinabi mo. Ang dami na rito, marami pa rin doon. Kuya Lin B, hinuhukay mo talaga yan. Hinuhukay ko. Kapag mas walang may gusto, mas kailangan tingnan. Ay, hindi ba yan si Linbei ng pamilya Dashan? Talagang kinakampihan niya, yang kabuting baboy na yan. Kapag may tinik, ibig sabihin, malalim ang nakatagong magandang bagay. Ay naku, ang anak pala ni Dashan, hinuhukay talaga yang itim na bukol. Linby, ang iba na hindi naging chef, nagtatrabaho na sa labas. Ikaw naman, nakikipagkaibigan ka pa sa kabuting baboy sa lupa. Kung makita yan ni Dashan, baka umakyat sa langit ang presyon niya sa galit. Tia Zhao, araw-araw mo siyang sinasabing peste, di ba? Este naman talaga. Masamang ugat, kakaiba ang lasa. Sino ba ang hindi nayinis diyan? Kung tutulungan kitang linisin ng peste, hindi mo ba ako dapat bayaran? Ang ayaw mo, kukunin ko. Kung sa tingin mo, peste yan sa bundok, tutulungan kitang linisin. Kung sakaling may benta yan at kumita ng pera, huwag mong sabihing sayo yan. Parang tama rin naman ang sinabi ni Tia Zhao, Parang tama rin naman ang sinabi niya, Kung may benta niya, yang itim na bato na yan at kumita ng pera, iwasan ko na siya pagkatapos. Hukayin lang ang malalaki, ibalik ang maliliit. Sa ngayon, kendi mo na ang kapalit. Kung sakaling kumita ako ng pera dito sa hinaharap, babayaran ko kayo kada kilo. Hindi na kailangan itanim o alagaan, di ba? Basta may humukay, gagawa muna ako ng something. Talagang ang nakahukay siya ng isang basket. Hindi kaya kakainin niya talaga yan ngayong gabi. Paano kung sumakit ang tiyan niya? Linbei, huwag mong sabihing hindi ka binalaan ni Tia Zhao. Kung magkasakit ka, huwag mong sisihin ang lupa ng baryo namin. Hay, huwag kang mag-alala. Masarap talaga yan. Ako ang unang magbibigay sa iyo ng isang plato. Ayoko niyan. Hindi ako kakain yan. Bakit mo inuwi ang mga sirang bato na yan? Subukan mo lang. Kung ilalagay mo, yan sa hapagkainan. Talagang hahampesin kita ngayon. Dashan, huwag ka munang magalit. Gusto lang din ng bata na may gawin. Gusto niyang umasenso dahil sa itim na bukol na yan. Linby, nagluluto ka ba? O nagsusunog ka ng uling sa loob ng bahay? Ay naku, Dashan. Hindi ba hindi natuloy ang anak mong si Linbei bilang chef? Nagpaplano ba siyang maging tagasunog ng uling? Sige, tumawa lang kayo. Mamaya, huwag kayong maglaway sa amoy. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa kainin ang kabiteng baboy na yan. Kung hindi ka makagawa ng pagkain na makakain ng taong gayon, itapon mo lahat ng laman ng basket na yan pabalik sa bandok. Puy. Ngayon, sumuko ka na, di ba? Ang amoy niyan, sapat na para ipanaboy ng daga. Ang tigas-tigas, hindi makain. Linby, nagluluto ka ba o nagpapakawala na nakalalasong gas? Linbei, ang mga bagay sa lupa ay puro putik sa balat at mga siwang. Hindi mo hinayaan na ibabad sa tubig at linisin. Hindi mo binalatan ang itim na balat na may buhangin. Anong silbi ng basta igisa lang sa apoy? Ang pagluluto ay hindi lang puro lakas. Hindi pwedeng basta igisa lang sa malakas na apoy. Dapat hiwain ng manipis na parang papel. At iprito ng dahan-dahan sa mainit na mantika. Inay, susubukan ko ulit ang isa pang luto. Inay, tikman mo. Huwag mong kainin. Paano kung sumakit ang tiyan mo? Ang bango nga. Mas masarap pa ang lasa nito kaysa sa sabaw ng manok na may manok. Kaya lang sinabi ng nanay mo na masarap kasi mahal ka niya. Haha, Shulan, Shulan. Dumaan lang ako, baka kasi masira ang tiyan nyo. Tutulungan ko kayong tikman kung may lason. Tia Zhao, hindi ba sabi mo, mas gugustuhin mong mamatay sa gutom kaysa kumain yan? Hindi mo ba alam na kakain ka kapag nagugutom ka? Kumusta?
Ang kakaiba ng lasa nito. Pero bakit habang inunguya, lalong nagiging masarap? Susubukan ko pa ang isa pang piraso. Titingnan ko kung bawat piraso ay ganito ang lasa. Kaninong aso yan? Kontrolin mo ang aso, huwag mong hayaang tumakbo ang dalaga. Habang tumatakbo ka, lalo siyang hahabol. Salamat. May dala kang malaking kahon sa aming nayon. Anong ginagawa mo? Ikaw naghugas ka ng black truffle. Dito sa amin, tinatawag namin yan na kabuting baboy. Bakit, kilala mo ba yan? Pwede ko bang tingnan? Hindi pa nalilinis ang putik. 2 piso bawat hawa. Ako si Kian. Mula sa Provincial Academy of Agricultural Sciences, Wild Root Fungi Management Group. Isang intern. Paano po pumunta sa village committee? Doon po. Pero umalis ang kapitan para mag-meeting sa bayan. Hindi na siya makakabalik ngayon. May guest house ba sa village? O kaya, may lugar na pwedeng tulugan? Meron, bakante ang kulungan ng baboy. Gusto mo bang doon? Hindi ka ba marunong magsalita ng maayos? Linbei, umuwi ka na kumain. Linbei, sinong tiya ang dalagang yan? Magandang gabi po, ako po si Kian. Ako po ay isang intern mula sa Provincial Academy of Agricultural Sciences. Gusto ko po sanang makituloy sa village committee. Pero wala po ang kapitan. Isang dalaga, mag-isa. Sa gitna ng gabi sa bundok, hindi yan pwede. Pumasok ka na sa bahay at doon ka na tumuloy. Ang mga dalaga sa syudad, maarte. Masasanay ba siya sa kahoy na kamaninyo? Wala naman kaming masyadong pwedeng i-research dito sa bahay. Huwag kang maghalungkat sa loob. Tito, kaya ko po ang hirap. Magre-research lang po ako sa fungi, hindi ako maghahalungkat. Sabi mo kanina, ang bagay na to, sa syudad, mabebenta ng 10 piso bawat hiwa. Sa French at Western restaurants, binibenta ito per gram. 3 taon akong naging assistant chef sa Liege sa provincial capital. Araw-araw kong hinihiwa yan. Talagang black truffle yan. Ang ibabaw ng peridium ay may malinaw na matutulis na tinik at parang net na pattern. Ito ang pinakamataas na kalidad ng Chinese black truffle. Ang mo naman, 3 taon ko na yang hinihiwa. Ano bang alam mo? Ang ganitong kalidad ng truffle, ini-import ng Provincial Academy of Agricultural Sciences mula sa France. Umaabot ng libu-libong piso kada kilo. Tinatawag nilang palang kabuting baboy. At bawat makita nyo, tinatapakan nyo. Hindi ba pagsasayang lang yan ng biyaya? Libu-libong piso kada kilo. Sigurado ka. Basta masiguro ang pagiging sariwa at tamang pagkahinog, ang mga Western restaurant sa provincial capital at mga high-end na Japanese restaurant ay nag-unahan dito. Walang silbi ang puro salita. Kapag pinakamasakit ang tiyan mo, igagawa kita ng merienda. Linbei, tapos ka na bang magluto? Nagugutom na ako. Malapit na. Maghintay ka lang at i-enjoy ang luto ko. Tikman mo. Naku, ang sarap. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na fried rice. Masarap yan dahil tamang sangkap. Pero ang bagay na to, hindi pa sanay ang lahat. Basta ma-master ko ang sikreto ng black truffle egg fried rice. Naniniwala akong mas marami pang tao ang magkakagusto rito. Tama ka. Suportado kita. Nakapag-ipon din ako ng kaunting pera noong nag-i-internship ako. Gusto kong mag-invest. Bibili ako ng kabuting baboy sa mataas na presyo. Malaki, hinog at walang putik. 20 sentimo bawat kalahating kilo. Bayad agad. 20 sentimo, bawat kalahating kilo. Totoo ba yan? Linbei, mayroon akong 5 kalahating kilo rito. Alagang bibigyan mo ako ng 1 piso. 5 kalahating kilo at 4 na tael. Gawin na nating 5 kalahating kilo at kalahati. Narito ang 1 piso at 10 sentimo. Kunin mo. Wow, alagang napapalitan ng pera. Kailangan ko pang maghukay. Oh, Linbei, mayroon pa akong ilang kalahating kilo na nakatago sa bodega namin. Bibilihin mo ba? bibilihin ko. Huwag lang ang maliliit. Huwag din ang bulo. At huwag ninyong sirain ang ugat ng puno ng pino kapag naghuhukay, ha? Nagtagumpay ang unang hakbang ni Linbei. Pero dahil nag-uunahan ang lahat, hindi ito magtatagal. Alam kong kapag may nanguna sa pag-agaw, mayroon ding magkakagulo. Lila Osam, ninanakaw mo ang ugat ng puno ko kagabi. Anong ugat ng puno mo? Ang puno ng pino na, yan ay sa buong na yon. Ang kabiting baboy sa ilalim ng puno, kung sino ang makahukay, sa kanya yon. Kahit pa noong isang araw, ginamitan na ng sanga para markahan dito. Pero hinuhukay nyo pa rin kasama ang lupa at ugat. Ang punong pino na yan, iyak na matutuyo ngayong kaglamig. Huwag na kayong mag-away, may nagpupunta rito hating gabi na may pala. Pati maliliit na kabute na kasing liit lang ng kuko, hinuhukay pa rin ng malinis. Ang black truffle ay nabubuhay sa symbiotic mycelium ng ugat ng puno ng pino. Kung patuloy yan, sa susunod na taon, wala nang kutubo rito kahit katiting. Linbei, timbangin mo, timbangin mo. 8 kilo yan, hindi pwede kahit 1 onsa ang kulang. Tia Zhao, hindi pwede yang kumpop na yan. Ayaw ko na masyadong maliliit. Ayaw ko rin na may halong bato. Bakit ayaw mo? Hindi ba't lahat yan ay hinukay sa lupa? Maliit lang talaga ang tingin mo sa kanya.
pero hindi na siya bata. Ang maliliit ay hindi pa hino. Wala pang ang laman sa loob. Kung dadalhin yan sa syudad, basura lang yan. Kung may halong bato, malulugi lang ako kung bibilhin ko yan. Nakatakda na ang patakaran. Ang maliliit, ibabalik talaga. Kung ayaw mo, wag na. Kung hindi ko ibebenta sa'yo, ay bebenta ko sa iba. Linbei, hindi mo ba ayusin yan? Hindi ko naman sinasadyang pahiyapan ka. Pero ganyan talaga ang patakaran. Kung sa'yo lang ako magbibigay ng konsiderasyon at masisira ang patakaran, hindi na natin ito maipagpapatuloy. Sige, hindi na kita pahihirapan. Maghuhukay pa ako. Titingnan ko kung may mas malaki. Huwag mong sabihing ayaw mo na pagdating ng panahon. Tia Zhao, huwag po kayong mag-alala. Magiging paras po ako. Ang galing. Ang mga black truffle na hinukay natin sa likod bundok, binili ng Yink restaurant na ganoon kalaki. Binili ng hotel. Si Kian Kian talaga ang magaling. Mabilis magsalita. Nakumbinsi niya sila. Ang may-ari ng Yink Restaurant. Sa totoo lang, ikaw ang may ideya ng lahat ng ito. Ikaw ang nakaisip nito. Ang paghuhukay ng black truffle ng mga kababayan ng sabay-sabay. Mas mabilis ang trabaho. Huwag ka munang magsaya. May malaking problema. Linbei, ayusin mo ba ito o hindi? Dahil sa pag-agawan ng mga tao sa kabuting baboy, nasira na ang lupain ng mga puno ng pino. Ang mga kanal ay nilabo na nila. Ang mga kanal ay nilabo na nila. Tingnan mo. Hindi tayo yayaman sa pagpulot lang. Kailangan nating magtanim ng sarili natin. Black truffle. Ang artipisyal na pagpaparami ay isang pandaigdigang hamon. Hindi lang kailangan ng pagtatanim ng fungi, kundi pati na rin ang partikular na uri ng lupa. Ang lupa sa dalisdis ng puno ng pino ay maluwag. Mabilis ang pag-agos ng tubig. Perpekto ito sa ating kailangan. Ang lupang yan ang pinakawalang silbi sa buong nayon. Hindi nagtatagal ang tubig doon. Lahat ng pananim natutuyo. Ayaw ng mga pananim doon kasi hindi nagtatagal ang tubig. Ang black truffle, takot sa sobrang tubig na makabulok sa uga. Hindi ba perpekto yan? Linbei, 2 araw ka palang nagbibenta ng kabuting baboy. Akala mo na ba talaga, magiging amo ka na? Ang sirang burol na yan, kahit damo hindi tumutubo. Kahit may sitanim mo, hindi mo mapapakain ang mga maya. Anong gagawin mo diyan? Hindi ako magsasaka. Magkapalago ako ng black truffle. Ang lupang yan, kahit ang Diyos ng impyerno ayaw. Paano mo babayaran yan? Sa bibig mo lang. Gusto mo bang ang buong pamilya? Ang kaunting ipon natin, itapon mo lang sa ubig. Dashan, gusto lang din naman ng anak mo na gumawa ng tama. Ang tama ay magtrabaho sa Shenzhen. Yan ang tama. Nagsusugal siya sa buhay niya. Tay, kung magtagumpay ang lupang ito, hindi na natin kailangan umasa sa 2 ektarya nating lupain. Pupunta ako sa komite ng nayon para pirmahan ang kontrata gamit ang perang ito. Tito, may 200 yuan pa ako para sa puhunan. Li Jen, bakit ka bumalik? Linbei, ang galing mo na. May kasama ka pang babae mula sa syudad. Huwag mo akong biruin. Sa totoo lang, nagbawas ng tao sa pabrika. Binayaran lang ako at pinauwi. 200 yuan na lang ang natira sa akin. Huwag ka nang umalis, kailangan ko ng tao dito. Ang magde-deliver at kukuha, dapat mapagkakatiwalaan. Konting aral lang ako. Ano ba ang magagawa ko? Kung kaya mong humawak ng chopsticks, kaya mo ring mamulot ng kabute. Kung kaya mong maglakad, kaya mo ring mag-deliver. Saji, susundin ko ang sinabi mo. Linbei, nakakolekta tayo ng 30 kilo ngayon. Ang Yink Restaurant ay nangangailangan ng 20 kilo. Ang natitirang 1 kilo ay ipadala sa Juquianjuang, tama. Kian Kian, tapos na ba ang temperature record? Kapitan, ngayon po ay gusto naming arkilahin ang lupain sa likod ng bundok. 5 taon nang walang nagmamay-ari sa lugar na yan. Walang gustong kumuha niyan. Kailangan ninyong pag-isipan ng mabuti. Napag-isipan na po namin. Pakiusap, hayaan niyo po kaming arkilahin. Sige, pipirmahan ninyo mamaya. Kailangan malinaw na nakasulat ang mga puntong ito. Ang babaeng estudyante, mahigpit sa bawat salita. Mula ngayon, ang burol na yan ay tatawaging unang bundok ng Songling. Ang laki ng pangalan, pero ang lupain ay napakalawak. Tara, bumili tayo ng Fungus Regent. Nauuhaw na siguro kayong lahat. Uminom kayo ng tubig. Hindi ako pagod, Kian Kian, uminom ka na ng tubig. Ang dami mong kinawisan. Gutom ka na siguro. Kumain ka ng manto. Wala pa sigurong boyfriend si Kian, no? Wala pa. Ang Linbei ko, magaling. Gusto mo bang pag-isipan? Matangkad siya. Marunong din magluto si Juki. Nay, bakit ka tumatawa? Hindi ako karapat dapat sa kanya. Linbei, masyadong mainit ang araw. Maaaring mabigo tayo. May isa pa akong paraan. Iyon ay mula sa gilid ng bundok. Maaari akong maghukay ng kanal ng tubig. Magandang ideya yan. Ang galing mo talaga. Pero ikaw lang mag-isa. Hindi sapat. Kung makakatulong lang sana ang mga taga-baryo. Sana makatulong sila. Bata ka, hindi ka marunong maghukay ng kanal. Mataas doon, mababa dito. Kung maghuhukay ka paakyat, matutuyo lang yan hanggang gabi. Matutuyo lang yan. Tay, bakit po kayo nandito? Natatakot ako na ubusin mo ang lahat ng ipon ng pamilya.
at mamatay sa birol. Huwag mong ikonekta ang kanal sa silangan. May mga nakatagong bato doon. Umiwas ka sa kanluran. Nakarating na ang tubig. Kung hindi ka mamamatay ngayong gabi, umuwi ka na at matulog ng maaga. Naku! Bumaba ng baha. Doon sa burol na may buhangin at bato, malambot ang lupa. Sa malakas na ulan, lalabas lahat ng ugat ng puno ng pino. Linbei, sasama ako sa'yo. Masyadong malakas ang agos. Umuwi ka na. May parte rin ako sa burol na ito. 200 pesos, shareholder ako. Ako ang masusunod. Barado ang drainage. Lijen! Lijen! Nasaan ka? Narito. Linbi, gumuho ang butas sa ibaba. Hindi makalabas ang tubig. Matatabunan ng pitik ang lahat ng pintri. Linbi, delikado. May mga batong gumugulong mula sa itaas. Kaya mo yan. Gamitin ang mga sako ng buhangin para barahan ang butas sa itaas. Kuya Linbei, tutulungan kita. Hindi kita tinutulungan. Linbei, natatakot lang ako na si Xiaohu, kasama ka, ay tangayin ng baha. Kunin mo yan. Lagyan ng buhangin ang sako. Bilisan mo. Bilisan mo. Linbi, nilalagnat ka. Ang init mo, Hindi naman natangay ang mga kabuting baboy, di ba? hindi na tangay na iligtas. Nailigtas lahat. Lahat-lahat, 546 pesos. Galing lahat sa pagbebenta ng mga produkto mula sa bundok. Magbukas ka ng account. Kumuha ka ng passbook. Daan-daang piso na cash araw-araw sa bahay. Hindi makatulog ng maayos si Tiaz Hao sa gabi. Mas ligtas ang pera sa passbook. 3 taon akong naging assistant chef. Ngayon lang ako nakapag-ipon ng sarili kong pera. Ito pa lang ang simula. Marami pa tayong paggagamitan ng pera sa hinaharap. Kian, simula nang makilala kita, parang gumanda ang swerte ko. Ano bang sinasabi mo? Pinaghirapan mo iyan sa sarili mong kakayahan. May utak ka at may lakas. Pati ang mga taga-baryo, nagsisimula ng maniwala sa'yo. Naniniwala ako. Magdadala tayo ng bagong pag-asa sa lahat. Magtulungan tayo mula ngayon. Naniniwala akong hindi ako nagkamali sa pagpili ko. Tapos na. Gamitin mo tong ice pack para mapreserba. Kaya nitong tumagal ng 3 araw. Sino ang Linbei? May kailangan ako. Kami ang kay Boss Sun. Mula sa pamilihan ng mga produktong gubat sa bayan. Son Ziwan, nabalitaan namin na nagde-deliver ka raw nitong mga itim na bato sa ilang restaurant sa bayan. At sikat na sikat daw. Kung gusto ni Boston bumili, pwede nating timbangin. Bumili. Bukas ng umaga, sa ikalawang palapag ng pamilihan ng mga produktong gubat, iniimbitahan ka ni Boss Sun na magkap. Huwag mong tanggihan ang magandang alok. Linbi, mahirap kalabanin ang mga taong yan. Ang mga lamang dagat sa bayan, pati ang mga produktong gubat, sila ang nagmumonopolya. Harapin natin sila. Kung makatakas ka sa una, hindi ka makatakas sa huli. Parang hindi maganda ang intensyon ng mga taong iyan. Kung ganun, Sasama ko sa iyo para harapin sila. Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan kang sumama sa akin sa panganib. magkasosyo tayo. Magka-partner tayo. Anumang problema, dapat nating harapin ng magkasama. Sasama rin ako. Harapin natin to na magkasama. Sige, kung ganun, sabay tayong pupunta. Linbei, ang bata mo pa pero ang galing mo na ah. Sa murang edad, naibenta mo na ang kabuting baboy na yan sa mga high-end na restaurant. Son Ziwan, abala kami. Diretso na sa punto. May sasabihin ka ba? Sig, nabalitaan kong 12 ng kilo ng produkto mo ang direkta mong dinadala sa mga restaurant. Sira yan sa patakaran. Sarili kong produkto, sarili kong ibebenta. Sino bang patakaran ang sinira ko, ha? Lahat ng produkto gubat at pinatuyong produkto sa bayan ay dapat dumaan sa inspeksyon ng aking pamilihan at distribusyon. Kung direkta ka magde-deliver, sino ang mananagot kung magkaroon ng problema sa kaligtasan ng pagkain? Ang aming produkto ay may ulat ng pagtatasa mula sa Provincial Academy of Agricultural Sciences. Bawat batch ay nakarehistro. Sa susunod, ako na ang bahala sa pag-iimpake at distribusyon. Kukunin ko ang 30% ng kita. 30%. Kami ang nagpapakahirap, nagbabantay sa bandok sa gitna ng malakas na ulan. 30% agad ang hinihingi mo? Ang 30% ay pagbibigay na sa inyo ng mukha. Kung hindi kayo dadaan sa akin, kung tatanggapin ng restaurant ang produkto nyo ngayon, maglalakas loob pa ba silang tumanggap bukas? Ang may-ari ng restaurant ay kailangan magnegosyo. Maglalakas loob ba siyang kalabanin ako? Ang pamilihan ng mga produktong gubat ay kukuha ng 30%. Hindi ko kayang gawin ang negosyong yan.
Linbei, huwag kang magpakipot. Kung hindi ka makikinig sa magandang pakiusap, sama-sama ka makikinig. Kung hindi ka makikipagtulungan, ang produkto mo ay hindi makakalampas sa Dongda Bridge ng bayan. Ang tulay ay gawa ng gobyerno, hindi ng pamilya ninyong Son. Kung makakalampas o hindi, ang gulong ng sasakyan ang magsasabi. Kuya Be, kumusta ang usapan? Tara na. Bigyan natin ng leksyon ang batang yan, para malaman niya kung sino ang masusunod sa bayan. Kuya Linbei, bakit wala nang nagdadala ng kabute ngayon? Lin B, masamang balita. Ang mga tao ni Son Ziwan ay naglagay ng pwesto sa Acacia Bay. 2 piso at 1 sentimo bawat kilo. Mas mataas ng 1 sentimo kaysa sa atin. Cash agad ang bayad. Mas mataas ng 1 sentimo. Gusto nilang putulin ang supply natin. Tia Zhao, hindi ka umakyat ng bundok ngayon. Umakyat naman, pero Linby, ang malaking amo mula sa bayan, nagbibigay ng dagdag na piso. Mahirap ang buhay para sa lahat. Huwag kang magalit, Tia. Hindi po ako galit sa inyo. Kung sino ang magbigay ng mas malaki, doon nyo po ibenta. Dapat lang po yan, pero magkapaalala rin ako. Ngayon, nagbigay sila ng dagdag na piso. Pero bukas, hindi na sigurado. Naku, malaking negosyante sila. May malaking truck pa, para kumuha ng paninda. Mawawalan ba sila ng 1 piso? Sa loob ng 2 araw, walang nakuhang wild black truffle si Lin B. Umaasa na lang siya sa mga maliliit na hindi pa ganap na lumaki sa unang bundok ng Songling, para lang makapag-supply sa ilang restaurant sa bayan. Epektibo ang likidong ito. Galing ito sa Provincial Academy of Agricultural Sciences. Ito ay harmless at non-toxic na fluorescent disappearing agent. Kapag inispray, hindi ito makikita ng mata. Pero kapag tinapatan ng AC pen, iilaw ito ng berde. Noong nagtatrabaho ako sa Western Cuisine, ginamit din ng chef ang paraang ito para maiwasan ang pagkapalit ng supplier ng peking produkto. Nagagamit din pala ngayon. Ngayon, nagagamit na rin pala. Lin B, matulog ka na ng maaga. Bukas ng umaga, ako ang magde-deliver. Dahan-dahan sa daan, bantayan mong mabuti ang basket. Sabi ko na nga ba, magyayabang ka na naman. Mamatay ka sa baho, probinsyano. Siguradong gawa, yan ng grupo ni Son Ziwan. Pupuntahan ko siya sa bayan. Teka, Inaapi na tayo sa sarili nating bakuran. Titisin mo pa rin? kung ayaw nilang magbukas tayo, lalo tayong magbubukas. Li Jen, kumuha ka ng tubig. Linbei. Anong klaseng paninda ang dinala mo ngayon? Puro amag to. Sumakit ang tiyan ng customer pagkatapos kumain. Dinala sa ospital sa bayan para hugasan ang tiyan. Boss Son, impossible yan. Ang 20 kilo na pinadala ko kay Li Jen kaninang umaga, lahat yan ay sariwang pinili ko mismo kagabi. Kalokohan. Si Li Jen ang naghatid. Ang sulat kamay sa resibo ay sayo rin. Ngayon, nasa ospital ang customer. Gusto akong pagbayarin ng 10,000. Boss Son, nang maghatid ako ngayon, diretso ako sa kusina. Ibinigay ko sa inyong tagabili at umalis na ako. Hindi sa amin ang bag na yan. Nandito ang resibo. Kung hindi sa inyo, kanino? Ang Jutsian Zuang at Siang Mantaw. Nakatanggap din ng ganitong bulok na paninda ngayon. Lahat sila tumatawag sa akin para ibalik ang order. Linbei, simula ngayon, ang mga dalandan mula sa Songling Village ninyo. Kahit 1 kilo, hindi ko nakukunin. Umalis ka. Son Ziwan, 1 buwan na tayong nagtutulungan. Hindi mo ba alam ang kalidad ng mga produkto ko? Nanyan ang katotohanan. May mga kumain na nga at na ospital. Sige, hayaan nating magsalita ang katotohanan ngayon. Su Kian, ilabas mo ang flashlight. Ano yan? Ang dala mong bag na ito, ni isang tunay na black truffle ay wala. Ito ay kabuting baboy na may lason mula sa bundok. Pinapanggap lang. Son Ziwan, ang delivery receipt ay maaring kekin. Ang nagde-deliver ay maaring magpangga. Pero ang liwanag na ito, hindi mo kayang kekin. Kahit na may nagpalit ng produkto, paano naman ang lugi ng tindahan ko? Nanggugulo pa rin ang mga customer sa ospital. Son Ziwan, ang taong nagpalit ng produkto. Ngayon, kaya niyang magdadala ng lason sa kusina mo. Bukas, kaya niyang maglagay ng lason sa niluluto mo. Kung puputulin mo ngayon ang supply ko, tinutulungan mo lang ang nasa likod nito, na tuluyang kabagsakin ang Yingke restaurant mo. Hindi ba ang gusto lang niya ay ang ruta ko, at ang pinagmumulan ng produkto? Kung gayon, bigyan natin siya ng isang patay na daan. Kinontak ka ng tao ni Son Ziwan. Nag-alok ng ganitong halaga, 500? Basta ibigay ko sa kanya ang ruta ng delivery mo. At ang original na kontrata na pinirmahan mo sa Jinling Grand Hotel ng probinsya, ibigay ko sa kanya? Kasuklam-suklam. Gusto niyang patayin tayo. Dalhin mo yan at makipag-ugnayan ka sa kanya. Lin B, anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ako? Hindi ako naniniwala na papapasukin kanya sa bahay na to. Gusto kong kitain mo ang perang to, at bigyan mo pa siya ng tulong. Ano? Sabihin mo sa kanya na hindi kayo nagkasundo sa hatian. Ayaw mo nang makipagtrabaho sa akin sa putikan. Ibigay mo sa kanya ang kontratang to. Sabihin mo na sa makalawa ng hapon, mayroong 50 kilo ng espesyal na truffle.
na ipapadala. Ang sasakyan na magdadala ng kargamento ay dadaan sa maliit na kalsada ng West Bridge. Kailangan mong ilabas ang ahas. Dahil mahilig siyang magpalit, hayaan ko siyang magpalit hanggang sa magsawa siya. Ang gusto mo. Si Lijen, ilang araw nang sumusunod kay Linbi. Natuto na siyang magtaksil. Bakit ako maniniwala sa'yo? Bumalik ako mula sa Shenzhen. Araw-araw akong nakababad sa pitikan kasama si Linbi. Halos maanod ako sa malakas na ulan. Sa huli, 1% lang ang ibinigay niya sa akin. Ano ba sa Linbi? Deti, isa lang siyang katulong na kusinero. Bakit siya ang kumakain ng karn? Samantalang ako, ni sabaw wala. 260 bawat kilo. Ang probinsya nung to, nakahanap nga ng magandang oportunidad. Kung masira ang kontratang to, gaano kalaki ang babayaran niya? Kontrata. Mayroong probisyon sa kaligtasan ng pagkain na may when vote veto. Kung may lumabas na peking produkto o may laso na kabit, si Linbi ay kailangang magbayad ng 1.0 bises sa halaga ng kontrata, kasama ang danyos. Hindi bababa sa 20,000 yuan, yan. Sa oras na yon, yang burol niyang may buhangin at bato, ay kailangang isanla sa malaking hotel. Hahaha, magaling. Sa makalawa ng hapon, sa West Bridge Alley, si Sukian mismo ang magdadala ng tao para kumuha ng kargamento. Kailangan mo lang, bago umalis ang truck, ilagay ang sako ng patay na Matsutake at lason na kabute sa basket niya. Ang resibo ay sa'yo, ang sirang truck ni Linbei ay sa akin. Pagkatapos nito, kung magtatrabaho ako sa bayan, kailangan mo akong bigyan ng pwesto. Walang problema. Sumama ka lang sa akin, hindi ka maubusan ng makakain. Tigil. Baba. Bumaba ka at buhatin ang mga basket sa likod. Linbei, hindi ba't napakagaling mo? Kapag naihatid na ang kargamento ngayon, gusto kong makita kung paano ka ayusin ng malaking boss sa probinsya. Lijen, pirmahan mo ang delivery receipt. Isulat mo na ang kargamento ay inihatid ng buo ni Lijen, ang attendant. Hahaha, ara na. Punta sa probinsya. Gusto ni Sukian na makita mismo kung paano siya mamamatay. Linbei, nagkataon naman. Ngayon, mag-deliver ako sa Jinling Grand Hotel. Manager Chen, dumating na ang mga paninda. Suriin na natin. Teka lang, Manager Chen, pinapayuhan kitang suriin ng mabuti ang mga paninda ng batang ito. Marami na ang nakakain sa bayan at balita ko. Puro bulok na lason. Kung ito ay ihahain sa isang malaking hotel, maliit na bagay lang ang masira ang reputasyon, pero malaki ang magiging problema. Sun Ziwan, may formal kaming kontrata kay Linbi. Bakit ka nag-iingay dito? Diyos ko, talagang kabut. Linbei, ang itim ng puso mo. Diyos ko, talagang kabut. Linbei, ang itim ng puso mo. Manager Chen, nakasulat sa papel. Si Lijen ay nasa hustong gulang. Ito ang delivery receipt. May pirma ni Lijen dito. Si Linbei ang nagpadala kay Lijen para i-deliver ito. Ayon sa kontrata, ang sadyang pagbibigay ng nakakalason at peking produkto gubat ay hindi lang magpapawalang bisa sa karapatan sa pag-deliver, kundi magbabayad din ng 10 beses ng halaga ng kontrata. Sun Ziwan, paulit-ulit mong sinasabi na akin ang mga panindang ito, at ako rin ang pumirma sa delivery receipt. Pero nakalimutan mo ba kung sino ang nagdala ng mga to? AMEA, si Lijen. Tauhan mo si Lijen, di ba? Lijen, lumabas ka na. Sa makalawa ng hapon, sa Sikiao pa, ako mismo ang magdadala ng mga tao para kunin ang mga paninda. Ilagay mo lang ang sako ng patay na black truffle at lason sa basket niya. Ikaw, nag-record ka. Sun Ziwan, tingnan mo ng mabuti. Bago umalis, ang mga selyo at numero ng opisyal na sapatos na ito ay buo at hindi nasiya. Ang mga numero ay magkatugma. Ginoong Sun, inamin mo mismo kanina na ikaw ang humarang sa mga paninda at dinala sa kabisera ng probinsya. Tama. Lijen, paano mo nagawa sa akin to? Ginagawa mo akong tanga. Mababa ang pinag-aralan ko, pero itinuring ako ni Linbi na kapatid. Ikaw, ginagawa mo akong tanga. Sun Ziwan, ang Jinling Grand Hotel ay isang pangunahing negosyo na tinatanggap dito. Ang malisyoso mong kagapalit ng produkto ay isang pagtatangka na saktan ang mga kumakain sa hotel. Ang malisyosong panloloko ni Sun Ziwan mula sa bayan ay na-blacklist na ng Provincial Association of Forest Products. Ang kanyang tindahan at mga channel ay isinangla at nilikida na lahat. Mula ngayon, mayroon na tayong sariling tindahan sa pamilihan ng mga produktong gubat sa bayan. Ang ating black truffle, daan-daang kilo ang dinadala natin sa syudad ng probinsya araw-araw. Hindi na sapat ang isang lupang mabato. Sino ang gustong sumama sa akin na pagandahin ng lupa at magtanim ng black truffle? Linbei, totoo ba yung bagay na yan? Paano kung masira ang tanim o mamatay ang mga punla? May mga eksperto mula sa Provincial Academy of Agricultural Sciences na araw-araw na nagbabantay dito sa nayon. Kami ang bahala sa teknolohiya. Kami ang magbibigay ng mycelium. Kung hindi pasado ang ani sa unang taon, ako mismo ang bibili gamit ang sarili kong pera. Pero kailangan ninyong sundin ang mga patakaran ko. Huwag basta-basta maghuhukay. Huwag huhukayin ang ugat. Ako ang unang sasama. Yung mabuhanging lupain sa likod ng bahay namin, nakatunganga lang naman. Gagawin kong taniman ng black truffle lahat yan. Isama mo rin ako. Wala akong ibang alam, pero malakas ako sa paghukay ng kanal at pagpapadaan ng tubig. Sasama rin ako. 20 kilong buto. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Bigyan mo rin ako ng isang mo.
Hindi na kami mangunguna, susunod na lang kami kay Lin Bei ng maayos sa pagtatanim. Ziyong, bakit hindi tayo sumama? Mas maganda ito kaysa sa pagtatanim ng ordinaryong pananim. Ang 1 kilo ay mabebenta ng mahigit 2 sentimo. Lin Bei, ikaw talagang bata ka. Talagang binuhay niya ang Songling Village na dati parang patay na tubig. Nag-sign si Lin Bei ng 47 pamilya ngayon. Karamihan sa mga lupang pang truffle sa buong nayon ay inialay na nila. Kailangan nating i-mix ang unang batch ng spore water sa makalawa. Dahil nandito ka, hindi ako mag-alala sa cultivation technique. Tara, puntahan natin ang kaniman. Lin Bei, na-deliver na ang La Roche order sa Provincial City. Nakakuha tayo ng 1,800 pesos ngayon. Inilagay ko na lahat sa bank account. Ang galing. Talagang matalino si Lin Bei. Pagsunod kay Lin Bei lalong gumaganda ang buhay natin araw-araw. Swerte na lang, na hindi ka naniwala kay Sun Ziwan noon. Paano ko kayo matataksilan, mga tropa? Magkaibigan tayo mula pagkabata. Magiging magkaibigan tayo habang buhay. Lin Bei, dati ako, Tia Zhao, ay laging sumasalungat sa'yo at tumatawa sa'yo. Alam ko naman, Tia, matapang ang dila nyo pero malambot ang puso. Hindi ko ba alam yan? Nag-aalala lang kayo para sa mga magulang ko. Kain kayo sa bahay ko mamayang gabi. Magluluto ako ng adobo para sa inyo. Ang saya. Sige na. Sige na, Tia Zhao. Ang Sige saya. na, Tia Zhao. Saluto mo, Tia Zhao. Saluto mo. Hindi ka pa rin makakatalo kay Lin Bei. Hindi ka pa rin makakatalo kay Lin Bei. Pagdating sa pagluluto, mas masarap pa rin ang luto ni Lin Bei. May potential talaga siyang maging master chef. Hindi ba't lagi nyo akong sinasabihan na wala akong silbi? Bakit ngayon, pinupuri nyo na ako? Kung gayon, sa inyo na lang tayo kakain mamaya. Sige, ako mismo ang magluluto. Siguradong magugustuhan nyo. May gansa pa tayo sa bahay. Pwede nating gawing inihaw na gansa. Naku, naglalaway na ako. Hindi na ako makapaghintay kumain. Kung magpakasal ka kay Lin Bei, aba, araw-araw kang makakakain ng luto niya. Tikman nyo ang luto ko. Kumusta? Walang duda, si Lin Bei talaga. Ang niluto niyang braised pork, ang sarap. Lin Bei, kahit ako, humahanga sa galing mo. Ang braised pork, malinamnam at hindi nakakaumay. Ito ang pinakamasarap na braised pork na natikman ko. Bilisan nyo, kainin nyo habang mainit pa. Mas masarap. Salamat. Lin Bei, ang tagal na nating magkasama, pero hindi mo pa ako nasusubuan ng pagkain. Haha. Tio Lijen, kung gusto mong kumain, kumuha ka ng sarili mo. Tama na, huwag nyo na akong kuksuhin. Pero totoo, gusto ko talaga. Kian. Ito ang mga wasas na binili ko sa bayan. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Sukuyan mo yan, pumayag ka na nga. Pumayag ka na. Sige, pumapayag ako. Wow. Kian, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Naniniwala ako sa'yo, Lin Bei. Dito ako para humingi ng kawad ng buong puso. Noong una, misunderstanding lang yon. May itinatago ka ba? Huwag mo nang itago. Hahauso ngayon ang mga farmhouse o agritourism. May ganitong din akong plano. Gusto kong magtayo ng mga yan dito sa baryo. Alam ko, may layunin ka talaga. Pakiusap, tulungan mo akong kausapin ang mga taga-baryo. Seryoso ako sa pagtulong sa mga kabarangay ngayon. Sige, gagawin ko. Pero sana ipakita mo ang iyong katapatan. Huwag kang mag-alala. Magiging matapat ako mula ngayon. Sana maging magkaibigan tayo. Masyado kang magiliw, Boston. Narinig ko ang usapan mo kanina kay Sun Ziyuan. Lahat yon ay narinig ko. Ano ang tingin mo? Sincere ba si Sun Ziwan sa pakikipagtulungan sa atin? Hindi ko alam yan. Pero para sa Songling Village, ito ay isang pagkakataon. Mabilis ang pag-unlad ng mga probinsya ngayon. Baka nga magdadala ito ng bagong landas para sa Songling Village. Sige. Pagdating ng panahon, kakausapin natin ang mga kababayan. Hihingin natin ang kanilang opinyon. Ang Songling Village natin ay mayaman sa yaman. Si Sun Ziwan naman ay may pondo. Pagdating ng panahon, magiging bagong mukha ito. Mas mapapaunlad pa natin ang ating nayon. Pagkatapos ng bagong taon, ikinasal kami ni Kian. Magkasama kaming nagbukas ng isang maliit na kainan. Dahil sa sariwang sangkap at tunay na lutuin, ang negosyo ng kainan ay lalong umunlad araw-araw. Lin Bei, ang negosyo ng kainan natin ay lalong gumaganda. Sa susunod na taon, magbukas tayo ng isang high-end na restaurant. Ano sa tingin mo? Sige, ikaw ang magiging may-ari ng restaurant noon. Pati ako, ikaw na ang bahala. Tia Zhao, dumating ka na nga lang. Bakit ang dami mo pang dinalang gamit? Napakabait mo talaga. Bilisan mo, umupo ka. Ang mga gulay na ito ay galing sa sarili kong tanim. Sa sarili kong tanim. Napakasa. Ang sariwa tingnan ng lychee na ito. Syempre naman. Kagagaling lang sa puno. Nitong mga nakaraang taon, sementado na ang mga kalsada sa ating nayon. Lalong gumaganda ang buhay. Syempre naman. Ang mga tao sa ating nayon ay masisipag. At mahuhusay. Kapag bukas na ang kalsada, ang mga lokal na produkto ng nayon ay mabebenta na rin. Tia Zhao, ito ang bagong lutong black truffle fried rice. Tikman niyo po. Ito ang luto ni Lin Bei, di ba? Nakakain na ako nito. Ito pa rin ang pamilyar na lasa noon. Naalala pa pala ni Tia Zhao. Aba, syempre. Inaantay ko pa kayo na magbukas ng malaking restaurant sa hinaharap. Pagdating ng panahon, dapat dalhin nyo ang mga kababayan natin para suportahan kayo, ha? Haha, syempre naman. Ikaw talaga, Lin Bei, ang talino mo. Napangasawa mo pa si Kian, ang ganda at talino ng asawa mo. Ha ha ha. Nga pala, balita ko nagbago na rin si Sun Ziyuan. Totoo ba yan? Naman,
Nung nakaraan nga, bumisita pa siya sa mga matatanda sa ating nayon at nagbigay ng bigas at mantika. Narinig ko rin yan. Kasi raw, ang negosyo niya sa farm stay at fruit picking, lalong lumalago. Kaya dapat lang nasuklian niya ang kabutihan ng mga kababayan natin. Ano na kaya ang balita kay Lijen ngayon? Si Lijen, nakapagpatayo na ng bahay. At may nobya na rin. Talaga, pagdating ng panahon, papuntahin niyo siya dito kasama ang nobya niya para makita namin. Mahigit 30 na siya. Panahon na para mag-asawa. Nga, ako pa nga ang nagpakilala sa kanya. Naghihintay na lang tayo sa kasal nila. Haha, gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Babalik na lang ako sa ibang araw. Gabi na po. Hindi po ba kayo mahihiyapan umuwi? Ihahatid ko na po kayo. Nga, huwag na. Dito ako matutulog sa bahay ng anak ko ngayong gabi. Malapit lang ang bahay niya sa subdivision. Sage po. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Mapa, bumalik po kami para bisitahin kayo. Ay, bumalik na kayo. Haha, Kian, bakit ka naman pumayat uli? Mainit sa labas. Asok na kayo. Ma, pa, ito po ang gatas na binili namin para sa inyo. Masaya na kami na bumalik kayo. Saka, hindi ba't binilhan mo pa si mama ng bagong dami? Nga, hindi ko lang alam kung kasya. Talagang napakabait ni Kian. Ang mama mo, laging nagtitipid, ayaw bumili ng bagong dami. Ma, kung may kailangan pa po kayo ni Papa, sabihin mo lang sa akin at kay Linbei. Naku, hindi po maaari. Kayo ang nagpapatakbo ng restauran. Araw-araw kayong abala. Huwag na kayong mag-alala sa amin. Kain lang kami ng 3 beses sa isang araw. Busog na kami. Salamat sa inyong dalawa. Nakatayo ang 3 palapag na bahay natin dahil sa inyo. Dati, lagi mong kinainisan si Linbei. Ngayon, nagtagumpay na si Linbei. Hindi lang ako, may malaking ambag din si Kian. Ngayon, lumalaki na ang restauran. Baka magbukas pa tayo ng malaking hotel sa Hinahara. Kayo, Kailan nyo ba ako bibigyan ng apo? Bumalik kami para sabihin sa inyo. Buntis si Kian. 2 buwan na. Hahaha. 2 buwan na pala. Bakit ngayon nyo lang sinabi sa amin? medyo abala kasi sa restaurant kaya hindi pa namin nasabi. Mamaya, papuntahin natin sina Tia Zhao at Lijen. Maghahanda tayo ng masarap na handaan. Tingnan mo ang tatay mo, tuwang-tuwa. Kaya pala mukha kang pumaya. Ang unang yugto ng pagbubuntis ang pinakamahira. Simula ngayon, ang mabibigat na trabaho sa restaurant, huwag na huwag mong hahawakan. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Ngayon, si Sukian Kian ay magbibilang na lang ng pera. Mapangasawa si Sukian Kian, napakabuting babae. Napakaswerte mo, anak. Nga, malaki ang naitulong ni Sukian Kian sa akin. Kung wala si Sukian Kian, wala rin ako. Ang Linbi ngayon, Sukian Kian, habang buhay kitang mamahalin. Linbei, hindi ako nagsisisi na pinakasalan kita. Naalala mo pa ba? Dito tayo noon, sabay na nagtatrabaho. Naman, naaalala ko. Noon, naisip ko lang, paano nagkaroon ng ganoong katigas ang ulo na tao. Ako rin, naantig ako sa iyong sinseridad. Ngayon, parami ang Black Truffle. Hindi na kasing mahal tulad ng dati. Pero ikaw pa rin ang sa Songling Village, ang unang kumita ng malaki. Linbi, nakabalik ka na pala. Ano na naman ang pinagkakaabalahan mo? Ito ang bagong pinitas na black truffle. Malalaki ang mga ito. Nga pala, Huwag mong kalimutan na kumain sa bahay mamaya. Plano kong magbukas ng bagong restaurant sa loob ng 2 buwan. Pwede mo akong tulungan sa mga ideya. Si Lin Bei pa rin ang magaling. nakagawa ng pangalan. Ikaw rin, hindi ka rin masama. Masipag ka. Sabi ni Chezhao, may 7 ka raw girlfriend. Totoo ba yan? Ang balitang yan, ang bilis namang nakarating sa inyo. Kaya nga, kapag ikakasal ka na, huwag mong kalimutang imitahan kami sa kasal mo. Siyempre naman, ikaw ang aking matalik na kapatid sa sumpaan. Nga pala, ngayon ay umuunlad na rin ang industriya ng paghahayupan. Narinig ko, yung sa kabilang baryo, nag-aalaga ng alimango. Hindi ba? May nag-alaga rin ng hipon at idya. Parami-rami na talaga ang paraan para kumita. Bakit? Parang gusto mo ring mag-alaga ng alimango. Kung hindi talaga kaya, huwag na kayong magbukas ng restaurant Bumalik na lang kayo sa probinsya. at mag-aral tayo ng paghahayupan. Hahaha. Sige, pagdating ng panahon, ako ang mag-iisip, ikaw ang magkatrabaho, at magkasama tayong bubuo ng panibagong negosyo. Hehe, huwag mo akong lokohin, bata ka. Hindi ba't magbubukas ka pa ng malaking restaurant? Pupunta ako doon para suportahan ang restaurant mo. Huwag mong kalimutan, dalhin mo ang mga kababayan natin doon. Ang dami nating tao sa baryo, magkakasya ba? Siyempre naman, Kung gayon, binabati na kita na maunlad na negosyo. Pero humahanga talaga ako sa iyo. Natupad mo talaga ang pangarap mo. naniniwala ako, basta't maging matiyaga, matutupad ang mga pangarap. Ikaw din. Ang may hangarin ay magtatagumpay.